One of the best ways to exalt the Lord in the heavens is for the will of God in heaven to be done on earth. Isa sa mga pinakamataas na paraan ng papuri sa Diyos, dito sa baba, sa lupa, matupad ang kanyang kalooban, lalong-lalo sa mga pamilya. Rejection hurts. Pag tayo may tinatanggihan, may nire-reject na tao, lalo miyembro ng pamilya, madalas sila nagdaramdam, tatanim ng sama ng loob. At pag ang mga tao ay may nakatanim na sama ng loob, napakadali nilang magalit kahit napakaliit na bagay. Napakadali nilang sumabog, napakadali nilang magpakita ng resentment, anger, and even bad manners kasi may pinanggagalingang nakatanim na sama ng loob. It is important to be careful not to reject people, especially if they're members of our family. How to have peace in the family. Yan ang ating isang serye na pinag-aaralan ngayon. In this particular moment, we will be studying how to stop rejecting. How to have peace in the family is an important matter because the family is the basic component of society. Salamat Panginoon dahil pwede po kaming lumapit sa inyo at pati ang mga pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya, hanapan ng liwanag ng katuruan mula sa iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagliligtas niyo sa amin sa mga pinagdaanan namin mga panganib. Salamat sa inyong mga pagpapagaling. We thank you, Father, that you have seen us through these many days of trials, temptations, difficulties, and even danger. We praise you for the wonderful way you protect your people, for the way you restore our strength and our health, and even for the way you give us peace to accept that which we cannot change. Sa pag-aaral namin ngayon, Panginoon, kayo po ang maging guro. Maging tagapangaral po kayo. Walang iba, walang ibang tinig, kundi ang sa inyo lang, use your servant only as your instrument. Father, take us to a higher level of understanding. Lead us to a greater level of godliness. In the name of Jesus, your Son, the Son of Peace, the Prince of Princes and King of Kings, we pray with thanksgiving. Amen. Kung hindi rin lang naman nakamamatay, nakakalason o nakakalagay sa panganib na pagbigyan, tanggapin, pagbuksan ng ating mga kapamilya, kamag-anak, why don't we do it? Unless acceptance would threaten or endanger your life, would cost big time, or cause grave wrong or injustice, and jeopardize someone else, accommodate people. Accept them. Marami po sa ating mga tao, automatic nakasara. Ang reaction natin agad pag inaalok, no, ayoko. Ang reaction natin pag niyayaya, no, ayoko. Pagka may request, no, ayoko pa rin. Kaya naman kung hindi naman ikalalagay talaga sa panganib, bakit hindi buksan ang puso? Stop rejecting people, especially people in your own family. And how do you do that? Stop rejecting ideas. Napakarami po sa ating mga nasa paligid, mga laging automatic na kontrabida. Pagka gusto ng kamag-anak sa north, siya south. Pag gusto sa labas, siya sa loob. Pagka gusto ng masaya, gusto niya malungkot. Let's stop needlessly rejecting suggestions and requests. Let's stop rejecting preferences and favorites and likes, beliefs even, and values. Stop intentionally frustrating people. Merong mga tao na ang mission nila talagang mangontrabida na lang. Biguin ang mga pwedeng biguin, tanggihan ang pwedeng tanggihan. Let's stop sadistically blocking people's aspirations. Kung ano man ang mga kabiguan, mga pait na dinanas natin sa buhay, huwag nating hayaan na kumulay sa buong pananaw natin sa buhay na tuloy, wala na tayong ginawa kundi mangontra, mangbigo, na parang galit tayo sa mundo na meron tayong gustong gantihan lagi. Let's stop rejecting people's aspirations. Kung gusto ni anak mo na maging ganon, gusto niya maging ganon, hindi naman masama o ikasasama ng planeta, why not? Hindi natin laging dapat igiit ang sarili nating gusto kahit sa mga sarili nating anak. Kasi meron silang sariling kalooban.
2 Samuel 17:23, when Ahithophel saw that his advice had not been followed, he saddled his donkey and set out for his house in his hometown. He put his house in order and then hanged himself. So ito namang si Ahithophel, sobrang magdamdam nung hindi na tanggap ang kanyang payo, nagpakamatay. Now, don't do this at home. But the truth is, rejection could depress. Hindi alam ng napakaraming mga asawa, yung minor rejection lang nila sa asawa nila, nakaka-depress na. Yung pagod na pagod yung babae, kaliligo, kahihilod, ka-exfoliate. Nung paglabas niya ng kwarto, tulog na ang asawa. Diba? Parang nakaka-frustrate. Yung mga anak na kung ano-ano man ang pinipilit nilang gawin to impress their parents, hindi naman nagpapakita yung parents ng kasiyahan dahil iba ang gusto niya. Iba ang gusto niyang makitang accomplishment kesa doon sa talagang gusto, hilig at kaya ng anak. Feeling rejected, especially at childhood, could cause grave insecurity, sadness, and even personality deficiency and disorder. It could lead to stress and depression. Yung mga bata na sobrang natanggap na pagtanggi, lagi napapagalitan, laging pinapaalis, laging puwera, laging hindi mahal, minsan nagkakaroon ng lamat ang kanilang pagkatao na buong buhay na lang hindi mabuo-buo. Kasalanan ng mga matatanda na kapatid o mga magulang. So do not reject children. Do not make children feel rejected. Everybody just wants and needs acceptance. Matanda ka na nga, gusto mo pa ng acceptance. Bakit mo pa gustong tama ang ganda ang haircut mo? For acceptance. Bakit gusto mo na in ka? For acceptance. Lalo ang mga bata. Those who never felt accepted enough in their childhood could be damaged for life, that they do nothing else in their entire life but to seek affirmation and acceptance, often at their own peril. Kaya yung mga bata na hindi na mahal, hindi napansin ng tatay, buong buhay naghahanap ng papa. Yung mga hindi na pagbigyan, hindi na appreciate ang kanilang talent, kahit sino na lang ang um-appreciate noon, sasama na sila. Kahit yung buong pagsama nila yung makasasama, dahil lang na-appreciate sila na hindi nagagawa ng sarili nilang pamilya. Stop rejecting emotions and feelings. Kung meron kayong mahal sa buhay na gusto magpakita sa inyo ng happiness, ng sadness, why stop them? Many of us are afraid of our own emotions. That when we see a reflection of that emotion in another member of the family, we immediately shut down, shut off, and reject the emotion. Kayong mga gusto magpakita ng lungkot, papagalitan agad, huwag kang iiyak. Tama, bawal dito ang drama. Kung talagang madrama yung uncle mo na yun o yung auntie mo na yun, bakit di mo payagan? Kasi hindi mo rin ma-handle yung sarili mong drama sa buhay. Sobrang defensive. Stop rejecting attention and kindness. When people give you attention, one of the most frustrating experiences is to be rejected. Yung 10 beses ka nang inaalok, gusto mo ba ng tubig, ng kape, ng juice, puro no. Pagka ika-10 na, kahit ayaw mong uminom, mag-yes ka na. Hindi mo naman ikakamatay. Stop rejecting help and affection. Stop rejecting peace offerings and apologies from people who have wronged you, na nagpapakita na ng pagsisisi, nagpapakita na ng kagustuhang magkabalikan ng inyong mga loob. Sorry is the penitent's only currency. Wala naman talaga ibang pwedeng pambayad yung nagsisisi, kundi mag-sorry lang eh. So pag tinatanggap natin yon, maraming sugat ang nagsasara, nahihilom. Stop rejecting requests, especially if it is in your power to give what is being requested, if it is reasonable, and the request is dispensable. Marami po kasi na pagtanggi natin, habit lang o kaya defensiveness. Humihiram pa lang naman ng kutsara, tinatanggihan mo na, sa takot mong hiramin niya ang buong kusina. Yung pa lang naman, kaya mo pa. Ngayon, pag talagang sumusobra na, doon ka na lang tumanggi. Yung iba sa takot na maabuso, ang liit-liit pa naman, hindi pa talaga abuso, tinatanggihan na. We are overly sensitive and overly protective of ourselves. 1 Samuel 25, 10-11,
Nabal answered David's servants, "Who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and the meat I have slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where?" Itong si Nabal ay may utang na loob sa grupo ni David, at nung si David ay nagpapahingi ng pagkain dahil may handaan naman sa bahay ni Nabal, tinanggihan. It would have led to disaster. Kasi sumama ang loob nitong si David at talagang sa kanyang kapusukan, ay sasalakayin niya yung buong bahay na ipapatayin niya lahat yung mga lalaki dahil sa pagtangging ginawa. Buti na lamang at may namagitan at hindi ito natuloy. Maraming mga pagtanggi natin kung minsan, nadadama yung ibang members ng family natin. Kung tatay ka, nanay, or head of the family, may mga atraso ka sa ibang tao, may sama sila ng loob sa'yo, ang nagagantihan ko minsan yung mga inosenteng miyembro ng pamilya mo. Kaya dapat maingat tayo na hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba na maaaring ang magbayad ay ang mga members ng family natin na walang kamalay-malay. Stop rejecting consolation and comfort. Kung kailangan natin na tayo'y aliwin, libangin, bigyan ng pampalubag loob, dahil sa ating mga lungkot, tanggapin natin yon. When Jacob learned of Joseph's death, sa Genesis 37, 34-35, then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "in mourning I will go down to the grave to my son." So his father wept for him. Siyempre, nagsamaan na naman ang loob ng mga anak na kino-comfort na nga yung tatay, tinanggihan pa, at lalong ipinakita ng tatay na talaga ang kaisa-isa niyang mahal sa buhay ay yung namawalang si Joseph, lalong lumaki ang hidwaan ng pamilyang ito. May mga taong ayaw magpadamay. Well, maaaring hindi mo kailangan yung damay, pero yung nagbibigay sa'yo ng damay, kung minsan siya ang nangangailangan na dumamay. You might not need the help, but there are people who need to help. It makes them feel good. It makes them feel needed and important. So why don't you allow them to help just so that they'll feel good about themselves in case you don't need the help? Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili at para lang sa sarili nating mga gustong mangyari. Stop rejecting openings and invitations. Sa Acts 7:26-29, sinariwa ang nangyari kay Moses. The next day, Moses came upon 2 Israelites who were fighting. He tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you ruler and judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" When Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. Si Moses, palibhas at edukado, sanay sa governance, he was trained in governance in Egypt. He wanted to intercede nung may nakita siyang problema ng kanyang mga kababayan, pero tinanggihan nito ang kanyang pag-alok na mamagitan. Ang naging bunga nito, ang naging sanhi, itong si Moses ay 40 taong nagtago sa disyerto at nawala siya sa bayan ng kanyang mga magulang, na delay kung ano man ang dapat na mangyari agad sana. Because of this rejection for someone to intercede. So stop rejecting invitations for your betterment, for your correction, for your upliftment, and even enjoyment. Siguro habang pinag-aaralan natin ito, ay naglalaro sa inyong guni-guni ang mga taong, ito nga, may kilala nga akong ganito, mahilig mag-reject. Pero ang pinakamaganda, i-apply muna natin sa ating sarili, kasi kadalasan ang dungis ng sarili nating mukha ang hindi natin nakikita. Kasi nga, bihira naman tayo manalamin. So mahalaga na yung sarili muna natin, ang applyan natin ang mga ganitong bagay. Don't automatically say no. Open up. Sobra kumisan tayo mag-protect ng sarili, ng emosyon, ng bulsa, laging nakasara. It is in opening up that happiness becomes available. Itong baga man natin, subukan yung isara, hindi kayo mag-inhale or exhale, mamamatay kayo. Pati sa pagtanggap ng pagtutuwid sa ating mga maling asal, sa ating mga katigasan ng ulo, Hebrews 3:15, as has just been said, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion."
Kailangang palambutin at buksan ang puso sa maraming mga bagay. Yes, we have to be protective of ourselves, but don't be overprotective to the point that you become a fortress. Wala nang pinapapasok at wala ring lumalabas. Kaya importante na tayo namang nag-iimbita, don't make the invitee feel threatened. Kuminsan kasi yung mga tao tanggi ng tanggi dahil natatakot sila na matapos silang tanggapin yung una nating alok, may mga pangalawa pala at pangatlong bitag. At yun pala, trap lang at entrapment yung mga alok natin. So let's be sincere and let's make people feel relaxed. So when we offer them something, they accept. Yung hindi sila natatakot na mapahamak. Now there's one thing that we all have to learn, brothers and sisters. Stop rejecting people that family members care about. Yung pamilya, bagamat basic unit of society, naiiba rin yun pagdating ng panahon. Ang mga miyembro niya ay magtatandaan, magkakaroon ng mga sariling kaibigan, mga kanya-kanya mga partner, at magsisimula ulit sila ng basic family. Dapat matutunan nating tanggapin kung sino ang pinahahalagahan, lalo't minamahal ng mga miyembro ng ating pamilya. Boto man kayo o hindi. At yan ang dapat idiin. Luke 15:25 to 28. Meanwhile, the other son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. We know the story. Merong isang alibughang anak na naglayas, hiningi ang kanyang mana at nilustay, naghirap, bumalik. Buong puso namang tinanggap ng ama, ipinagpiesta pa. Nung dumating yung kapatid na laging matino, nagalit. Bakit daw ipinagpiesta yung kapatid niya na yun? Kung mahal ba ng tatay mo yung kapatid mo, hindi mahalin mo rin. Kung mahal ba ng nanay mo yung isa mong kapatid, di mahalin mo rin. Bakit mo sila gustong mag-away, magkahiwalay? Dahil siguro nagsiselos ka? Dahil naiinggit ka? Minsan naman kasi you feel puwera, kasalanan din ng dalawang sobrang magmahalan na puwera ka na. Kaya dapat ikinokorek doon ng mga may paborito, yung mga favoritism nila O, yung anak mo, merong pinakasalan, asawa na, tanggapin mo na, mother-in-law. Di ba? Maraming mga ganyan. Mahal lang tatay mo, yung mga kapatid niya, di mahalin mo na rin yung mga uncle at auntie mo. Hindi mo naman mapaghihiwalay yun magkakapatid yun. Ibang kwento na siyempre kung ang mahal lang tatay mo, ibang babae na hindi nanay mo, siyempre, dapat may reject yun, ano? O, mahal na ng anak mo, itong kanyang napangasawa, tanggapin mo na. Yung mga pagkakagulo na yan, boring na. Yung mga ayaw ng nanay sa kaibigan ng anak. Pero madalas naman yung nanay o tatay, tama kaya lang, pagtanda pa lang nung anak, doon niya marirealize, tama pala yung tatay at nanay ko na ayaw sa mga kaibigan ko. Pero dahil hindi naman matatanggap ng mga anak nyo yan at makikitid pa mga utak nila, hindi nyo kailangan gawing giyera yan na either or. You can be more diplomatic. Hindi kailangan nating laging tanggihan kung ano yung mahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Especially, huwag pagselosa ng hindi kauri o karank. Yung hindi kayang pantayan o palitan. Anong ibig ko sabihin? O, nanay ka, nagsiselos ka sa manugang mong babae dahil mahal na mahal ng anak mo. Hindi mo naman kayang gawing maging wife ng anak mo, di ba? So tanggapin mo yung manugang mo kasi hindi mo siya kauri. Hindi kayo pantay, magkaiba kayo, hindi kayo pwedeng mag-exchange baskets, hindi mo kaya siyang palitan sa buhay ng iyong anak, so tanggapin mo siya. Nakakasawa na ang mga matatandang biyenang babae na 10, 15, 20 years ang mga manugang, di pa matanggap. Wala nang katapusan ng gera sa pamilya. At ganon din ang mga manugang.
Nagseselos ka sa biyenan mong babae dahil mahal ng asawa mo. Kaya mo bang ipanganak yung asawa mo? Hindi, di ba? Kaya mo ba maging nanay? Hindi. So huwag mong pagselosan yung pagmamahala nila mag-ina. Iba ka, asawa ka, hindi ka katulad nung biyanan mo. Ang pagselosan mo lang yung katulad mo. Halimbawa, babaeng gustong kunin yung asawa mo, yung babaeng kumikerengkeng sa asawa mo, yun talaga, tanggihan mo yun. Pero yung biyanan mo, wala ka naman sa lugar, pagselosan yun. At yun ding biyanan, wala kayo sa lugar, pagselosan na manugang nyo. Tapos halos magbaril na lang sa sariling lalaki dahil ipit na. Sa nanay niya na mahalaga sa kanya at sa asawa niyang mahalaga sa kanya, mga dalawang magugulong babae, bakit naman ninyo pinapatay yung lalaki na iipit? Hindi kayo magkasundo. Boring na. Sa totoo lang, nakakasawa na yan. 99% ng nagpatanong sa akin sa counseling, ganyan. Magbiyanang hindi magkasundo. Gusto ko ng parehong ipakain sa buwaya. Dahil hindi na ba kayo matututo? Sana 1 year pa lang, 2 years adjustment period. 10 years na yan pa rin problem nyo. Something's wrong with you. Dapat na yung tigilan. Yung mga hipag na pinagsesalosan ng mga kapatid ng lalaki, anong pakialam nyo sa hipag nyo? Asawa yon, kapatid kayo, magkaiba kayo. Numbers 12:13. Although Moses was the most humble person in all the world, Miriam and Aaron started complaining. Moses had no right to marry that woman from Ethiopia. Sabi ng mga kapatid. Pati ba naman yung papakasalan ng kapatid nila, pinapakialaman nila? At in fact, napangasawa na, tinatanggihan pa nila. Paano nyo pa tatanggalin yung asawa na ng kapatid nyo? Nakakapagod na mag-reject ng in-laws. Nakakapagod tumanggap at magtiyaga sa in-laws. Pareho lang nakakapagod, di ba? So alin ang mas mabuting pagpaguran? Kailangan pa bang i-memorize siya? Ang pagpaguran na lang ninyo, yung magwawakas sa kapayapaan, sa katahimikan, kaysa magpagod kayo na ang ending lalong gumulo, lalong lumaki ang away. Yung gulo ng mga in-laws, sobrang nakakasawa na. Yung pagpili ng mga kaibigan ng inyong mga anak, pag-reject sa mga gusto nilang kasama, bakit kailangan nilang mamili? Magulang mo kaibigan. Siyempre, yung mas matanda, mas nakakaunawa, pwedeng maging mas diplomatic. Of course, you have to explain sometimes why you don't like their friends. And most of the time, I like to be emphatic. Parents are correct. 1 Samuel 20:30. Saul was furious with Jonathan and yelled, "You're no sign of mine, you traitor. I know you've chosen to be loyal to the son of Jesse. You should be ashamed of yourself, and your own mother should be ashamed that you were born." Bakit? Kasi nga, kampi itong si Jonathan dito kay David na threat sa trono ng tatay niya. And it was becoming a very divisive issue. So, do not needlessly reject fellow members of the family, friends of the members of the family, and sweethearts, and especially in-laws. Pero paalala natin lagi sa mga anak, listen to wise and objective parents. Kaya lang ang pinag-uusapan natin, kung asawa na, siyempre, no return, no exchange, yan na yun, tanggapin na. Genesis 26:34-35, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beeri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. Kaya mga anak, 6 bilyon at 7 bilyon na yata ngayon ang tao sa planeta. Kung kakayanin nyo naman at hindi pa talaga kayo nabubulag ng inyong emosyon, piliin nyo naman yung papakasalan nyo na hindi yung talagang ipagdurusa ng mga magulang nyo. Meron naman talagang material na alam mong ito, pag pinakasalan ko, siguradong mamamatay sa heart attack ang nanay ko. O kaya hindi man mamatay bigla, mamamatay unti-unti. Kasi alam mo na hindi blend ang chemistry. So habang pwede ka pang mamili, piliin mo rin naman yung magbe-blend sa pamilya mo dahil forever na kayo magkakamag-anak pagka pinakasalan mo na. Talaga nagdusa itong mag-asawa dahil sa piniling mapapangasawa ng anak nila. Pero ang pinag-uusapan natin, asawa na. Ano pang gagawin nyo? Talaga namang may mga biyanan ko minsan actively trying to destroy the marriage. Walang ginagawa ko di siraan yung manugang doon sa anak.
At walang ginagawa kundi i-reject si anak para itong si daughter-in-law para lumayo na yung loob. Nakakapagod yung maglayo ng tao, ba't din nila kayo magpagod na maglapit? Lalo't asawa na ng anak nyo at lalo't alam nyong mahal naman. So parents, pag gusto na talaga, pag asawa na, tanggapin na. For world peace. Yun na given na Talagang matanda pa sa humukay ng ilog, yung in-laws conflict. Sobra ng boring, annoying, and vexing. Minsan ayoko nang i-counsel Nakakapagod. Yun at yun. Paulit-ulit. Stop rejecting family members because of personal circumstance you dislike. Genesis 37, 2-4. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. And he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Nakita niyo yung hidwaan kasi obvious magpakita yung tatay ng favoritism, nakamuhian tuloy ng mga ibang anak niyang hindi niya paborito, itong anak niyang paborito niya. Ito namang mga kapatid, kasalanan ng tatay nila na nagpe-play favorites, ang binuntunan yung kapatid na naging favorite, si Joseph, kaya binenta nila at naging slave. So please, iwasan nyo, nagalit kayo sa inyong kapatid dahil lang favorite siya ni tatay. Wala naman siyang atraso sa inyo. Dahil lang favorite siya ni nanay. Pero totoong masama ang favoritism sa pamilya. Huwag naman kayong mainis sa inyong kapatid o anak dahil kamukha siya ng kung sino. Di ba? Kahit kamukha siyang bote ng patis. Kapatid nyo yan Anak nyo yan. Huwag kayong lumayo ang loob o kaya tumanggi sa inyong kapamilya kasi ganito ang itsura niya. Kasi ganoon ang kulay niya. Lagi niyang nilalait-lait si ulikba, oy negra, alika dito. Can you imagine the harm that it could do to people's emotions? Huwag niyong tanggihan at ilayo ang inyong mga kapatid dahil lang sa boses niya. Kahit boses kili-kili. O kaya kilos or mannerism. Galit na galit ka sa kapatid mo, oy, Maximo Oliveros, halika dito. Tapos bubugbugin mo. Kahit nabababaan ka sa IQ niya. O ayaw mo ng taste niya. No? Kailangang mahalin natin yung given. Nandun na Hindi naman napipili yan Hindi ka nakakapili na makamag-anak. Pero pwede mong piliin yung reaction mo. Pwede mong piliin yung magiging asal mo sa kanila. Don't judge people, especially in your family, just because of these outward things. Itsura, mannerism, IQ. 1 Samuel 16:7. But the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he's tall and handsome. He isn't the one I've chosen. People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. Diyan, huwag ka ma-impress dyan sa matangkad o gwapong yan, hindi yan ang pinili ko na magiging king ng Israel. Ang tinitingnan ko, puso, sabi ng Panginoon. At yan ang dapat nating matutunang gawin, na huwag laging humanga o kaya mainis dahil lang sa outward appearances, kundi titingnan natin ang puso. Life is about involvement. It is about participation and reciprocation. Life is about giving and taking. But if you continuously reject people, you cannot participate in their lives. They cannot participate in yours. You cannot contribute to their life. They cannot contribute to yours. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Sabi, iba na yung may kakampi. Iba na yung mga magkakakampi kayo, magkakasundo kayo, mas matibay kayo, mas matatag, mas malakas. Be one and be united with your family and with other people as well. Very especially in the family, do not needlessly reject
refuse, say no, build walls, or close doors. John 1:11, tungkol sa Panginoon, He came to that which was His own, did not receive Him. Ang Panginoon, reject din. Actually, unang-una, re-rejectin siya ni Joseph. Kasi nung malaman ni Joseph na nagdadalang tao si Maria, gusto na talaga i-divorce. So, siyempre, may feeling of rejection na yung bata, nasa sinapupunan pa lang. Pagkatapos, siyempre, may feeling of rejection siya sa village because people think na kung saan siya galing, dahil bakit biglang nagbuntis itong si Maria nang wala sa panahon. Di naman lahat naniwala na galing sa Holy Spirit yun eh. And obviously, the Lord was not accepted even by the other children of Mary after Jesus was born because His brothers and sisters were not together with Him, not until after the resurrection. Tapos sa kanyang sariling village, hindi siya tinanggap. Kaya nga sabi niya, wala namang propetang tinatanggap sa sarili niyang barangay. Kaya ang sinabi sa Bible, yes, pumunta ang anak ng Diyos dito sa lupa na kanya dapat, pero hindi naman siya tinanggap ng mga tao. What does that mean? That the Lord Jesus understands the feelings, the thoughts, the fears, the feelings of inadequacy, even the paranoia of those who don't feel accepted. Naiintindihan niya ang mga taong natanggihan, hindi minahal, ipinwera, kasi naranasan niya yon. So don't feel alone if this is your experience. The Lord understands you, and you can always go to the Lord for comfort, for guidance, and for strength. But for the rest of us, let us not victimize people with rejection. Huwag tayong laging nangre-reject kahit sa church. 3 John 1:9-10, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he's doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So may tinutukoy dito na isang lalaki na ang hilig mang-reject, mag-divide, magpuwera. At sabi nitong writer ng 3 John, itutuwid ko yan pagdalaw ko sa inyo. Hindi pwedeng ganyan ang asal ninyo. Ang hilig niyang magpuwera, ang hilig niya na maging exclusive. Sinisira ang ating pagkakaisa, hinahati-hati tayo, at pagkatapos marami siyang nire-reject. Mga kapatid, maiksi ang buhay. Minsan lang tayong mabuhay dito sa mundong ibabaw. Bakit natin pupunuin ang maraming problema kung pwede naman natin gawing mas masaya, mas magaan? Why reject people when you can accept them? Why refuse people's attention when accepting them would probably make your life easier and nicer? Why hurt people's feelings when you can actually make them feel good? Yung pagod na ginagastos natin para manginis, mag-reject, manakit, pwede nating gamitin para magmahal, para tumanggap ng mga tao. Pareho lang nakakapagod. Hindi magpagod na tayo sa mas mabuti, sa mas kaibig-ibig, at sa mas gusto ng Diyos. Sino ang nire-reject nyo sa sarili nyong mga pamilya? Sino ang pwede nyo naman pagbigyan pero tinatanggihan nyo? Sino ang pwede nyo naman gawa ng mabuti pero hindi nyo ginagawa ng mabuti kung minsan ginagawa pa natin ng masama? Mga biyenan, kailan nyo tatanggapin ang manugang nyo? Ganon din yung mga manugang, kailan nyo tatanggapin ang biyenan nyo? Mga asa-asawa, kailan nyo tatanggapin ang buong-buo ang asawa nyo? Hindi tingi-tingi. Pakyaw kasi ang asawa eh. Yung maganda, yung hindi maganda, kahit yung pangit, magkakasama yun sa isang bayong. Pag binili mo, magkakasama, hindi pwedeng piliin. Kailan pa kayo titigil mag-reject ng sarili nyong asawa? Dahil meron kayong drawing sa utak nyo kung ano dapat ang asawa, at hindi magkasya doon yung totoong taong asawa nyo. So pinipilit nyo siyang isiksik doon, naghihirap siya, nahihirapan kayo, and you make your life horrible.
Yes, you change what you can change, but you accept that you cannot change. And sometimes you can relax a lot easier. Life will be a lot better when you just accept what is there. By God's grace, continue to work for the betterment of others and yourself, but you begin with acceptance, unconditional acceptance. Don't reject family members. The relationship is permanent. At tayo naman dapat gawin natin ang tama para hindi tayo kailangang i-reject. Yung pag nakikita yung mukha natin, good news, hindi laging bad news. Yung pag nagte-text tayo, tumatawag, sumusulat, dumarating, ikatuwa naman ang dinatna natin at hindi niya ikatakot dahil puro abala ang gagawin mo. Kuminsan kaya naman tayo rin nare-reject. Dapat naman So dapat ang tao patuloy mong ayusin ang iyong buhay, ang iyong sarili, ang iyong style para hindi ka i-reject. Yung nang-re-reject naman, palitan mo na rin yung ugali mo kasi nakakapagod din naman mang-reject. So parehong may assignment. The victim of rejection and the one rejecting. Because sometimes the victim of rejection is also the victimizer. Ba't ka nga ba nire-reject? Baka naman talaga ka-reject ka. Kaya ang lahat dapat mag-isip. Ang lahat dapat patuloy na magbago. At para sa atin ang mga mapagmahal, pumipintig sa inyong dibdib ang puso ng Diyos, natatanggap nyo, namamahal yung mga mahirap mahalin at tanggapin, pasalamat tayo sa spirito na yan because you don't resist needlessly what must be accepted. At the end of the day, you benefit because you're more peaceful and you please God. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo, Diyos, na tumatanggap sa amin. Kahit totoo naman madalas, hindi kami katanggap-tanggap. Ituro niyo, Panginoon, sa amin yung ganong ugali. Na kung paano niyo kami tinatanggap, ugaliin namin tumanggap din sa aming kapwa. At sa amin naman mga nakakatanggap ng rejection, suriin namin ang aming mga sarili kung ano din ang dapat naming baguhin para hindi naman kami katakutan, ka-allergic ng mga kamag-anak namin at maging katanggap-tanggap din kami. Turuan mo kami, Lord, to balance things that we don't always get and forget, that we also give in many ways, though not always in kind. Turuan mo kami, Panginoon, na balansehin ang buhay, na ang gumagawa sa amin ng mabuti, isuklian din namin ng mabuti para hindi kami kadalaan. At sa mga binibigyan mo ng mga resources, kakayahan na gumawa ng mabuti, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa inyo, appreciative, and to extend this goodness to many people around us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga aral na ito at nawa ang mga pamilya natin na permanente naman hanggang kamatayan, lalong maging masaya, tahimik, payapa. You cannot choose your family, but you can choose how you behave in that family and towards your family members. Turuan niyo po kami, Ama. Bulungan niyo po kami. Akayin niyo kami para lalong bumuti ang aming mga buhay na magkakamag-anak. Let's be alone with the Lord in silent reflection. Marami sa mga tao, pag nagsimula silang mag-aral ng Biblia seriously, parang dumadami at lumalaki ang konsepto nila ng bawal. Puro, bawal ba yan? Bawal ito? Bawal yan? Dumadami ang bawal habang nag-aaral ng Biblia. Ito ba dapat ang maging bunga ng pag-aaral ng Biblia or freedom in Jesus? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating eat, kumain ka. Acts 10, ang ating pag-aaralan, napakagandang kwento. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God generously. So itong si Cornelius is a Gentile, not an Israelite, a Roman military officer at that, therefore outsider to Israel. A faithful God believer, but outside of the Jewish religion. Cornelius is generous to the needy, therefore very much inside Jesus-ness. Devoted to prayer, outside of the Jewish temple, but very, very devoted in the sense of Jesus-ness.
Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, sa pagpapatuloy ng Acts 10, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po yun?" Sumagot ang anghel, "Kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang mga pagtulong mo sa mahihirap. So God accepts and honors Cornelius' prayers and good works, and God sends an angel to Cornelius and affirms his faith and works." Sa pagpapatuloy ng Acts 10. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ng isang taong nagngangalang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. So, ang nakikita natin dito is God accepts and honors Cornelius and tells him to send men to fetch Peter. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. So, Cornelius chooses a soldier who is faithful to God and undoubtedly to him also. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Ang mga bubungan nun ay pwedeng tulugan, pwedeng puntahan, pwedeng pagpahingahan kasi flat ang mga roof. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. So, una si Cornelius ang nagkaroon ng pangitain, ngayon naman si Pedro. There was hunger and there was the issue of food. Nabuksan ang langit sa pangitain at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So para itong parachute in reverse. Bumababa yung kumot, nakabitin sa 4 na sulok. And remember, the direction of this movement is from heaven to earth, from God to humans. Bumababa yung kumot. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." So itong mga hayop na nakalagay doon sa parang malaking kumot ay sari-sari. Marami doon mga bawal kainin ng mga Hudyo. Pero may tinig na nagmula sa langit na nag-utos kay Pedrong magkatay, mag-butcher, magluto, kumain ng mga laman ng kumot na bawal kainin ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan. Panginoon, kailan may hindi ako kumakain ng anumang marumi?" Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." So all kinds of unclean animals by the Jewish law were there. They were unclean animals that the Jewish law forbids to be eaten. "Eat them all," ang sabi sa kanya ng tinig na galing sa langit. "No way," sabi ni Pedro, "bawal." At sabi ng tinig, "Don't contradict God. Don't demonize what God had sainted." Huwag mo sabihing marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. So 3 times it happened to be clear beyond doubt na ang mensahe ng Diyos kay Pedro, kainin mo ang mga ipinagbabawal na mga batas sa mga Hudyo na kainin. Hindi yan marumi, nilinis na yan ng Diyos, huwag mong sabihing marumi, huwag mong ituring na marumi. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing yon, dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Pedro. So we observe here a very synchronized timing. Yung timing ng vision ni Cornelius, yung pagpapadala niya sa mga tao na naglakbay na mahigit 1 araw para makarating sa kanilalagyan ni Pedro. At nung malapit na sila, noon naman nagkaroon ng vision si Pedro. Kaya very, very well timed. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu,
Tingnan mo, may 3 lalaki naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. The same voice from heaven tells Peter, andyan na, may sumusundo sa iyo. Ako ang nagpadala dyan, sumama ka without doubt. Go with the men. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sumagot ang mga lalaki, kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos, at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. So obviously, God wants Cornelius to hear and learn from Peter, to add clear teachings to Cornelius's already blossoming faith. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Now we see Peter breaks Jewish social distancing law. Kasi ang mga Jew ang nauna sa social distancing. Noon pa man, bawal sa kanilang lumapit sa mga taong hindi nila kalahi at kapanalig. Hindi sila pumupunta sa bahay ng mga yon at hindi nila pinapatuloy sa bahay nila ang mga Gentiles. But Peter now breaks that law, social distancing. Pinatuloy niya sa kanyang tinutuluyang bahay yung mga non-Jews, yung mga sugo ni Cornelius, yung lalo na yung Roman soldier. At sinabi pa niya, dito na kaya kami matulog ngayong gabi. But he did that only after the super clear vision and correction from God na wala nang ganung marumi, nilinis ng Diyos at huwag nang tatawagin ni Peter na marumi ang mga bagay na may kinalaman sa kinoconsider ng Jewish law na unclean at dapat ay iwasan. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga-Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. So Cornelius organized a sambahay. Pinatawag niya ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan sa kanyang bahay para makinig ng ituturo ni Pedro na kanyang ipinasundo ayon sa sinabi sa kanya ng tinig na mula sa Diyos. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. So we see here humility, and we also see that Cornelius really lacks knowledge. He needs clear instruction. Kasi yes, godly siya, yes, mabait siya, yes, naniniwala siya sa Diyos, pero hindi pa niya nalalaman kung sino ang dapat luhuran at hindi. Kaya lumuhod siya at sumamba kay Pedro. So, we see here that he was willing to receive instruction. And Peter teaches him brotherhood before God. Na sinasabi ni Pedro, kahit ako si Pedro, disipulo ni Jesus, Hudyo, ikaw ay isang Gentile, hindi ka disciple ni Jesus, pero pare-pareho lang tayong magkakapatid sa harap ng Diyos. Huwag mo akong luhuran, pareho lang tayong tao. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Indeed, there was a sambahay. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Ang linaw ng effect kay Pedro nung vision. Dati ayaw niyang kainin yung mga hayop na unclean, pero sabi ng voice, don't call unclean what I call clean. At ngayon, ang ginawa ni Pedro, yung mga Gentiles na hindi niya dapat papasukin sa bahay na tinutuloy niya, pinapasok din niya. At ngayon, pumasok naman siya sa bahay ni Cornelius na isang Gentile. At sabi niya, alam niyo naman, bawal sa aming mga Hudyong makihalubilo sa inyo o dumalaw sa inyong mga tahanan, pero malinaw na ipakita sa akin ng Diyos na wala nang dapat ituring na marumi at wala nang dapat ituring na hindi karapat dapat pakitunguhan. Kaya nang ipinasundo niyo ako, hindi ako nag-utubili. Eto na nga ako, dumating ako agad-agad. Tapos ngayon, ang dami na naman mga Christians, ang dami na naman bawal, ang daming hindi papakitunguhan, ang daming lalayuan, ang daming hihiwalayan.
Para namang hindi nangyari si Kristo, parang hindi nangyari yung mga vision ni Peter, at parang hindi nangyari ang mga turo ni Paul. Balik sa Jewism yung iba. But here, God shows that no food or person should be labeled impure or unclean or judged by Jewish law. Ang linaw ng mensahe ng Diyos through Jesus and now through Peter na dapat hindi na husgahan ang mga tao, ang mga bagay-bagay according to the Jewish laws. Now, Peter understands that Jewish law is mostly canceled and voided by God and not to be applied anymore para magkaroon ng division, yung unclean at clean, yung Jew at Gentile. At remember, si Jesus mismo sa Matthew 5:17, sabi niya, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come to abolish them, but to fulfill them." Yan ang ipinambabato naman ng iba ng mga maka-Jewish law na naman. Sasabihin nila, sabi ni Jesus, dumating siya para tuparin, hindi para tanggalin ang Jewish law. But the fulfillment of Jesus of the Jewish law is not the usual traditional legalistic method. Not the usual divisive, self-righteous, and even unkind way. The fulfillment of Jesus of the Jewish law is the Jesus way, not the usual Mosaic, Pharisaic way. Magkaiba. Habang sinabi ni Jesus na, yes, dumating ako para tuparin at hindi tanggalin ang mga kautusan, at sabi pa nga niya sa ibang mga pagtuturo niya, ni kaprasong kudlit, hindi mawawala hanggang matupad ang lahat. Pero ang pagtupad niya, hindi katulad sa pagtupad na ginagawa ng mga Hudyo. Jesus' fulfillment of the law is done the loving, accepting, and inclusive way. Not the unloving, not the rejecting, not the exclusive way of the Pharisees. Yes, Jesus came to fulfill the law, but the method of that fulfillment is not the same as the method of the Pharisees. Kasi, kung pareho lang naman ang method, hindi naman niya iibahin yung method ng Pharisees, ba't pa siya dumating? Redundant lang. Dumating siya para ibahin yun. Hindi na iba yung essence of the law, which should be loving, pero naiba sa implementation niya ng mga Hudyo, naging unloving, kaya ibinabalik ni Jesus sa kanyang original essence, loving. At ang na-reject, ang na-cancel, is not the essence of the law, but the letter, the unloving letter of the law, and the unloving implementation by the Jews of that law. Na nakakapagtaka, maraming Christians ngayon, kinokopya pa nila yung unloving, yung legalistic letter and implementation by the Jews, not the loving implementation of Jesus. And we should note, sabi ni Jesus, Matthew 7:12, "So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets." So kay Jesus, ang tunay na kahulugan ng law and the prophets is to be good and kind to one another. But if you're going to implement the laws of the Jews in an unloving and kind way, that is not the fulfillment of the law by Jesus. That is the fulfillment of the law by the teachers of the law and the Pharisees, which Jesus changed. So Jesus canceled the method of the implementation of the law. But He kept the spirit of the law, which the original law is really for love. At nawala yun sa tradisyon ng mga Jews, naging legalistic, naging unloving, naging unkind, babatuhin ka hanggang mamatay ka, nasaan ang love doon? Kaya yung babaeng naahuli nila sa akto ng pagkakasala, hindi ipinabato ni Jesus. So, was Jesus a lawbreaker or an implementer of the law? Natural implementer. And his implementation is, he implemented the loving aspect of the law, the accepting, the forgiving aspect of the law, not the stoning to death aspect of the law. Matthew 22:37-40, sumagot si Jesus. Tinatanong kasi siya kung ano daw ang pinakamahalagang law sa lahat ng laws ng Israel na 613 laws. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. So malinaw na malinaw, sabi ni Jesus, ang tunay na kahulugan ng kautusan ni Moses at kautusan ng mga propeta, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo.
Pero ngayon, naging legalistic kayo, yung mga makasalanan, babatuhin nyo hanggang mamatay. Bakit? Pag ikaw ba may kasalanan, willing ka at gusto mong mabato hanggang mamatay. Di ba hindi? So dapat hindi mo rin babatuhin hanggang mamatay ang kapwa mo na sa tingin mo ay nagkakasala. Yes, Jesus came to fulfill the law, but not in the way that the Jewish religion was fulfilling it. Not in the way that the teachers of the law of Moses, and not in the way that the Pharisees were implementing that law. Cruel, unkind, unloving, rejecting, self-righteous, judgmental. That is not the way to fulfill the law. The Jesus fulfillment of the law is not equal to the fulfillment of the Pharisees and the teachers of the law. Now, Peter follows in the way of Jesus, who, in fulfilling the higher interpretation of the law, real law of love, pioneered in breaking Jewish laws on the Sabbath, food and drink, and cleanliness. Sino ba talaga ang nag-pioneer in breaking, so to speak, open and close quotation, in breaking the laws? Hindi ba si Jesus? Kung literal ang sinasabi ni Jesus, that I came to fulfill the law, bakit binrake niya yung law of the Sabbath? Ang dami niyang miracle sa Sabbath. Bakit binrake niya ang dietary laws? Sinabi niya, what's important is what comes out of your mouth, not what you eat, not what gets in it. Hinipo niya ang mga bangkay, ang mga may ketong na bawal sa law. Bakit ang mga babae, hinayaan niyang humipo sa kanyang laylayan ng damit? Bawal yon. Bakit ang dami-dami niyang ginawa na bawal at ipinagbabawal ng Jewish law? Tapos sasabihin natin, Jesus came to fulfill the law? Yes, He did. Pero ang pag-fulfill niya is very interesting. Not in the old way of the Jews, not in the old way of the Pharisees and the teachers of the law, but in the loving way that the Father in heaven sent Him to do. Kung masaya ang Diyos sa langit tungkol sa pagsunod ng mga Jews at pag-implement at pag-fulfill nila ng law, bakit ipinadala niya si Jesus para basagin at hindi sundin at suwayin yung marami sa mga laws na yon? Dahil nagturo si Jesus ng new way, the real way, actually the original way, but only was forgotten by the Jews, the loving way of implementing the law. So, si Jesus, pioneered in touching the unclean. Si Jesus pa lang noon, marami na siyang hinipo ng mga hindi dapat hipuin. Kaya ngayon, sinasabi niya, ang mga bagay na yan, in heaven, that voice said to Peter, don't call unclean what I call clean. Kaya si Peter, naintindihan na niya na pwede nang kainin ng mga yon and applied in a more practical way na pwede niyang tanggapin sa bahay na tinutuluyan niya yung mga non-Jews na dumating, na pwede siyang pumunta sa bahay ni Cornelius at matulog pa nga doon at magturo doon dahil naintindihan niya na wala ng unclean and clean by the old way of the Jewish teachings. That God made all those things clean. In fact, clean na siya dati, ginawa lang unclean ng mga Jews, ibinabalik lang ng Diyos sa kanyang former clean status. Why? Because the earth is the Lord's and everything in it. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Bakit magkakaroon ng unclean? Dapat lahat ng ginawa ng Diyos, wonderfully made. Ang nauna na, in fraternizing with so-called sinners, si Jesus. Nakikitungo na siya. Dati pa sa mga tinatawag na mga makasalanan. So, si Pedro nagkaroon na ng naunang pioneer para sundin at sundan sa pagpunta niya sa bahay ni Cornelius at sa pagkain niya doon. Kinain niya Gentile food. Dahil Gentile yang si Cornelius eh. Ephesians 2:14-15. Christ has made peace between Jews and Gentiles, tulad ng ginawa ni Pedro sa pagpunta niya sa bahay ng Gentile. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Hindi lang nga naalala agad ni Peter kasi Jewish ang kanyang upbringing. Pero really, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Dapat hindi na effective yung mga rules and commands ng Jews na hindi Jesusness, na kontra sa teaching ni Jesus na hindi loving. Marami pa silang teachings and laws na effective pa. Yung mga loving, yung mga kind. Marami din naman silang teachings na loving and kind. Pero maraming unloving, maraming unkind. Yun yung destroyed by Jesus in His body. When He reconciled all the peoples of the world in His body, the Jews and Gentiles. So, itanim natin sa isip natin ang Ephesians 2:14-15.
Christ gave His body to destroy the law of Moses para hindi na siya effective sa atin yung mga unloving aspects and with all its rules and commands. Tapos ngayon, yung mga mahilig mag-Bible study, laging may mga bagong bawal yan, bawal yan, bawal yan. Bumalik sa pagiging Jew. Bakit ka pa nagpunta kay Jesus kung babalik ka sa ang dami-daming bawal? Ang mahalaga, ang itanong mo, is it loving? Is it unloving? Yun na lang ang natitirang dapat mong itanong kung ano ang bawal at hindi bawal. Romans 6:14, "For sin shall no longer be your master." Ibig sabihin, hindi ka na lagi mag-iisip tungkol sa sin, magko-condemn tungkol sa sin, matatakot tungkol sa sin na parang siyang iyong amo. Kasi pinalaya ka na ni Jesus. Because you are not under the law, but under grace. If you are not under the law, hindi ka na dapat tanong ng tanong, bawal, bawal, bawal. At hindi ka na dapat turo ng turo, bawal, bawal, bawal. At hindi ka saway ng saway sa mga tao ng bawal, bawal, bawal. Because you are not under the law, but under grace. At sabi ng John 8:32, "You will know the truth, and the truth will set you free." So yung mga nag-aaral ng Bible, yung mga napahilig sa pag-aaral ng Bible, naging free ba talaga tayo o lalo lang tayong nakulong? Lalong dumami ang tali, lalong dumami ang rehas at bakod, at lalong dumami ang bawal sa buhay. Dapat natin pag-aralan yan kasi maraming nadadaya. Lumalapit daw kay Jesus pero nagpapatali kay Moses. John 14:6, sabi ni Jesus, "I am the way and the truth and the life." Hindi sila, hindi iba. I am. John 8:36, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." So in this story, Peter was set free by God from all the laws of the Jews that made him call foods and people and other things clean or unclean. That taught him to be judgmental, to separate from others, pero yan ay sinira na ni Jesus, meron ng kalayaan, at pwede ka nang pumunta sa bahay ni Cornelius, kumain doon, matulog doon, makipag-fellowship doon, hindi makipaghiwalay at lumayo at manghusga. So sa pagpapatuloy ng kwento sa bahay ni Cornelius, sumagot si Cornelio. Kasi tinanong siya ni Pedro, "Bakit mo ba ako ipinatawag?" May 4 na araw na ngayon nang nakalipas. So you see, 1 day to travel to where Peter was, and then another day to go back, and then of course yung araw na namagitan between coming and going, 4 days. May 4 na araw na ngayon ang nakalipas, bandang 3:00 ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilaw ang kasuotan. So you see, kung manalangin si Cornelio, parang yung sabi ni Jesus, "Go into your room, close the door, and pray to your Father in private." At sa pananalangin na yon ni Cornelius ng private, hindi sa temple, hindi sa public place, nagpakita sa kanya ng kabutihan ng Diyos, nagkaroon siya ng vision, kinausap siya. Sinabi niya, "Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon. Simon din, huwag kayong malilito, dalawa na yung Simon, na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao, at salamat naman, at kayo'y pumarito. Ngayon, ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipapasabi ng Panginoon." So nananalangin si Cornelius, nagkaroon siya ng vision, sabi ng Diyos, sabi ng anghel na isinugo ng Diyos, or sabi ng angel of the Lord, natutuwa sa iyo ang Diyos, dinidinig niya yung mga panalangin, natutuwa siya sa pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo si Pedro, eto ang address. Tuturuan ka niya kasi gusto kong marami ka pang malaman na diretso mula sa turo ng isang disipulo ni Jesus. So ginada niya ang mga tao at dumating si Pedro. The sambahay gathers to hear and know, follow, teach and promote Jesus-ness. Definitely not Pharisee-ness. At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ng Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea,
pagkatapos na ipinangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung paanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So sinamarize ni Pedro sa mga bagong audience kay Cornelius na hindi pa nakakarinig ng pure teachings about Jesus. Sinamarize niya ang ministry ni Jesus. That Jesus was all about spiritual and emotional healing. This is about the kingdom within. About the kingdom of God in a person's heart and mind. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem sa pagpapatuloy ni Pedro. Siya'y pinatay nila. Siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit kami, nakita namin siya. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at patay. So, another summarization of Peter sa ministry ni Jesus at lalong-lalo na sa kanyang resurrection. At sinabi niya, nabuhay talaga si Jesus na pinatay ng mga Hudyo. Pinatay ng mga religious leaders na tagasunod ng mga laws na binaliwala na at pinalitan na ni Jesus. At itinira naman yung mga godly pa rin na components sa mga teachings na yun. Sabi niya, kami ang saksi na buhay siyang muli. At kami ay nagpapatotoo tungkol dito. Si Jesus ang tunay na hukom ng mga buhay at patay, hindi ang laws of the Jews. Hindi si Moses, hindi ang aming mga prophets, kundi si Jesus ang tunay na lawgiver at ang law niya ay love at siya ang tunay na judge na ang tanging panukatan na lang ng tama o mali kung loving ba. Jesus is the judge, not the Jewish law or teachers of the law, not the Pharisees and priests, not even the Sanhedrin. Masyadong revolusyonaryo yung mga ideya na ito sa panahon na yon kasi lahat ng mga ito, the law, the Pharisees, the priests, and the Sanhedrin, siya ang boss ng buong Israel noon at ng lahat ng mga Hudyo. Kaya nga naipapatay nila si Jesus. Pero ang ibig sabihin lang, it is love, not the law, that is the standard. And we should take note that the law of Moses commanded that sinners be stoned to death. But Jesus fulfills the law not by obeying its letter and killing the sinner, but by not judging the sinner and by forgiving and restoring the sinner. Sabi nga ni Jesus, I came to fulfill the law, which is not equal to I came to fulfill the law as interpreted by the Pharisees. Kasi ang interpretation and application ni Jesus, kabaligtaran ng interpretation and application of the Pharisees. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name, sa pagpapatuloy ng narrative ng Acts chapter 10. At siyempre, kasama sa all na yon, si Cornelius and his household. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig, katulad ng nangyari sa Pentecost. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga Hentil, tulad ng pagkakaloob sa mga Hudyong naging mananampalataya ni Jesus noong Day of Pentecost. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos, tulad ng nangyari sa Pentecost. Kaya sinabi ni Pedro, this is Pentecost. This is like the teachings of Jesus on end time, end of the Jewish franchise. And we should note that Joel talked about this. Noong ang mga tao ay nagtatanong kay Pedro, ano kababalaghan ang nangyayari sa inyo? Sabi niya, ito ang sinabi ng prophet ni Joel. Ito na yung end time. Na sa end time, darating ang Espiritu ng Diyos, mangyayari itong nangyayari sa Pentecost. At ngayon, nangyari sa bahay ni Cornelius. It was the end time of the Jewish franchise. It was the end time of the temple, of the law,
of the Jews. At sa pagpapatuloy ng Acts chapter 10, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So kung ang mga Hudyo daw na nananalig kay Jesus ay pinagkalooban ng Espiritu Santo, pinagkalooban din itong si Cornelius at ang kanyang sambahayan ng mga hindi Jews. Sila ay mga Gentiles. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan natin sila sa tubig? Sabi ni Pedro, nabautismuhan na sila ng Espiritu Santo which is higher. So bakit magiging bawal na pagbautismuhan sila ng tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw, tulad ng ginawa ng mga Samaritans na hinilingan si Jesus na manatili sa kanilang bayan ng ilang araw. At yun ang naganap. Ano-ano pa ang mga lesson para sa atin ng mahabang kwento na ito ng Acts chapter 10. Pero very interesting. Kasi yung iba, yung mga sobrang maka-Jewish law, sinasabi nila, si Paul lang daw ang nagsabing wala ng bisa ang maraming element ng law of Moses. Pero hindi yun totoo. Jesus said that also. Nauna siyempre si Jesus and acted in accordance with that. Si Jesus, maraming mga kautosan ng mga Hudyo, ang kung tutuusin ay sinuway niya, mga kautosan tungkol sa Sabbath, tungkol sa mga what is clean and what is pure and unclean and impure, yung mga kautosan tungkol sa food, yung mga social distancing, lahat yan binirek ni Jesus. Kasi hindi naman talaga siya lawbreaker. Ang tunay na law ay yung law niya, hindi yung Jewish law na mali ang interpretation nila, naging unloving, naging unkind. Ibinalik ni Jesus, kaya ipinadala si Jesus ng Ama para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, at lagyan ng daan yung dead end ng Jewish law. So, si Paul ginawa niya yon, si Jesus ginawa niya yon, and now, Peter too. And most of the first century church. Gumawa sila ng mga bagay na ipinagbabawal ng Jewish law sapagkat naging malinaw na sa kanila na ang tunay na law na dapat implement is the law of love, the law of Jesus, Jesusness. Kaya mga mananampalataya ni Jesus, mga anak ng Diyos, mga kumikilala kay Jesus, huwag mabuhay sa bawal-bawal na uso sa mga Hudyo noong unang panahon sapagkat pinalaya na ni Jesus, una ang mga Hudyo at lalo naman yung mga hindi Hudyo sa mga batas ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo nga pinalaya na, yung pa ba mga hindi Hudyo ang maghuhudyo-hudyuhan at susunod sa mga batas na yon? Yun nga mga Jews were already set free. What more the Gentiles? Kaya nagkaroon ng maraming usapin sa Book of Acts na yung mga Jewish believers, Jewish Christians, gusto nila yung mga Gentiles na nagiging Christian, magpatuli pa at sumunod pa ng mga Jewish laws. Kaya sabi ni Pedro, bakit nyo ginagalit ang Diyos? Tayo nga ng mga Hudyo at ang mga ninuno natin, hindi nakasunod sa mga Jewish laws. Ngayon, yung mga hindi naman Jew, gagawin nyo pang Jew bago muna sila maging Christian. Sabi ko nun, huwag natin gawin yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. So mga mananampalataya, mga nananalig kay Jesus, mga mahilig mag-aral ng Biblia, be free. In other words, sa kwento natin, ang sinabi ng tinig mula sa langit kay Peter, eat. Don't stop yourself from eating what you think is unclean. God has declared that clean, don't call it unclean. Pumunta ka sa mga Gentiles, hindi ka na dapat lumayo at makihiwalay sa kanila kasi sila man ay kinakasihan ng Diyos, binabaan, dinapuan at pinuspos ng Espiritu Santo, tulad nyo. So bakit ka mag-iisip na superior ka sa kanila? Huwag nang ipailalim ang mga Gentiles sa Jewish laws kasi pati mga Jews ay pinalaya na nga ni Jesus mula dyan. Be free, eat, believe in God like Cornelius, pray and do good. Yan ang iyong atupagin because God sees everything. God sees your heart. God sees your intention. And Peter's, mga katulad ni Peter, accept and live by God's teaching on freedom. Huwag na nating itali ang mga hindi dapat itali. Palayain yung mga nakatali sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Mahaba-haba ang binasa natin ngayon pero makabuluhan. Dapat nating i-apply sa ating buhay. Kasi talamak na talamak sa marami ngayong mga Kristiyano, sa maraming nag-aaral ng Biblia, na pinalaya na nga ni Jesus pero ang nagiging bunga sa kanila ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa mga kung ano-anong mga
grupo at pagsapi sa kung ano mga grupo, ang nagiging bunga, itinatali lang sila muli sa laws of Moses. Itinatali silang muli sa mga pag-iisip na may mga bawal, 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 may clean, merong unclean, merong dapat hiwalayan, merong dapat itakwil. Sinira na lahat yan ni Jesus. Igalang natin si Jesus. Pahalagahan natin ang kanyang pagtuturo, ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli. Huwag nating ibalik sa Jewish laws ang mga binayaran na ni Jesus ng kanyang sariling dugo, ipinagbayad para lumaya. Huwag tayong mabuhay na parang hindi nangyari si Jesus, na parang walang Book of Galatians, na ang lahat ngayon maghuhudyo-hudyuhan, babalik sa pagiging Jew, pinalaya na nga doon yung mga Jews mismo at yung mga hindi Jew. Bakit sasali pa? Bakit gagaya pa at kokopya? Maraming good teachings ang Jewish religion. Ang Jewish law, marami ring very godly components. Pero may mga ungodly, unkind, unloving, salain yon sa Jesus filter. Ituloy sundin yung mga hindi kontra sa teachings ni Jesus. Pero yung mga kontra, huwag nang pag-aksayahan ng panahon at pagod at hirap na balikatin at sundin at gawing amo. If the Son sets you free, you will be free indeed. Hindi yan freedom na gumawa ng mali, to be unloving and unkind and cruel, but freedom to be loving. Freedom to be forgiving. Freedom to be kind. Kasi pag sinunod mo lahat yung Jewish law, mauobliga ka maging unkind. Magiging unloving ka in many ways. Kaya yung freedom na ibinibigay ni Jesus is also freedom from the law. Freedom from the burden of having to obey and implement the law, even if it forces you to be unkind and unloving. So be kind.